signing na memorandum of agreement. Tapos nandun si Secretary Robredo. He challenged all sectors of the society na magtulungan sa kapakanan ng ating bayan. Kasi masyado tayo hati-hati, fragmented. Simbahan sila lang, barangay sila lang. Pag may nakialam sa isang sektor, sasabihin separation of church and state, hindi ka pwede makialam, amin to, inyo yan, no? Na kung pagsasama-sama pala natin yung ating mga kakayanan at ang ating mga resources, no? Ang unang makikinabang ang taong bayan. Yan yung panahon ng mga tao sa simbahan na bumaba at makihalubilo, makinig, makiisa sa mga tao na kanyang nasasakupan. Pag bumaba ka sa tao, magiging realistic ka dahil naririnig mo yung kulo ng kanilang sikmura, sama ng kanilang loob. Para yung programa na gagawin ng simbahan ay tugon sa pangangailangan ng mga tao. Ang SSDM po ay nag-serve sa mga tao, sa mga marginalized na mga tao dito sa aming parish. May medical mission din kami, dental mission. Yan ang aming purpose, to serve the people. At biro mo, kapag may magandang ugnayan ang simbahan, ang barangay at kapulisan, yan tatlong hanay ng lipunan, sabay-sabay silang tutugon sa pangangailangan ng taong bayan sa yung nasasakupan. Marami tayong magagawa. Kaya nung bagong dating ako sa aking parokya, ang una kong ginawa makihalubilo sa tao. Ginawa ko, binisita ko yung ilang barangay officials, dala ko pandesal, kanilang kape, no? Nagkapihan kami. Nagdala si Father Adam ng tinapay at wala soft drinks at kape. So yung kagawad, si mga staff, and yung church leaders nag-usap-usap para mag-lay down ng mga proyekto sa kabubuti ng mga constituents ng Marilag at other barangays. Kasi yung mga parishioners ay hindi yung mga constituents namin. So para mas lalong maintindihan ang proyekto ng simbahan at proyekto ng barangay, nagbigay na lang kami para merong coordination. At nung naging malapit kami sa isa't isa, ang barangay captain mismo naglatag sa akin ano yung programa nila sa barangay. At doon ko nakita ang gaganda pala ng mga programa nila. Kapantay din ng programa ng simbahan. Nilatag ko rin kay Kap yung programa ng simbahan. Magkaibang programa ng barangay, magkaiba rin ng programa ng parokya. Nagtiyak yung mga programa, meron pareho, meron hindi. Doon nagkakaroon ng tulungan. Kung anong pangailangan ng isa, pangailangan ng isa. Coordinated yan. Pwede palang ipag-ugnay. Pag tulong-tulong kami, hindi kami nagko-compete. Walang competition sa isa't isa, kundi sama-sama, tulong-tulong. Naku, dami naming nagawa. Meron po kaming monthly meeting with the barangay. Meron kaming BEC na kung saan bumababa ang aming mga leaders sa pinakamaliit na hangganan ng aming parokya. Meron din team ng barangay na pumupunta din dito sa simbahan. Kumbaga, alam ng simbahan ang programa ng barangay at alam din ng barangay ang programa ng simbahan. At nung naging close kami nung barangay captain, madali naming naimbita yung station commander. Dito makikita natin na wala nang barrier yung simbahan, pulis, at barangay. Isang komunidad. Sabi ko, ang dami kong nakitang mahirap na bata na pakalat-kalat sa kalye. At itong mga batang ito, hinog na hinog yung kalye at yung environment nila na maging future criminal mga ito. Sa EDSA, Guadalupe, yung mga batang hamog na sa gitna ng kalye pag uminto yung taxi o kotse, bubuksan at nanakawan, no? Pabata ng pabata yung kriminal. Tapos ang tanong anong tugon ng bayan? Anong tugon ng simbahan sa sitwasyon na yan? Ang tugon ko dun is, hindi ko na sila hihintayin na maging ganap na kriminal bago ko sila harapin o asikasuhin. Kaya habang bata yan, kinuha ko na yan sila sa kalye. May 111 kami ngayong bata. Ginawa ko silang scholar ng simbahan. Itong scholarship
ay naiiba sa mga scholarship na ino-offer ng iba't ibang grupo. Dahil ang kinukuha namin, hindi yung mga matatalinong bata, kundi yung mga batang may interest na mag-aral, pero walang kakayahan ng mga magulang na pag-aralin sila. So, sabi ko, sige, yung reject ng society, reject ng sistema, reject ng standard ng Pilipinas, akin. Kaya sabi nila, may mga estudyante ako na 2 taon sa grade 2, 3 taon sa grade 4, no? Pero hindi ko sila nilulubayan. Bakit? Hindi naman mahalaga kung matalino o hindi. Ang mahalaga yung container. Si Father Arnel ang head ng Paris Scholarship na siya mismo personal na bumibisita sa mga squatters area. Tinitingnan niya kung sino yung may karapatan na talagang makapag-aral, na wala talagang kakayahan na pag-aralin yung mga anak nila. Nakita niya yung problema sa peace and order. That's why nag-meeting kami together with the station commander and then discussing peace and order. So kami ngayon sa barangay, every Sunday, the whole day of Sunday na merong misa, meron pa kami na-assign na mga tanods to man the grounds para walang traffic, walang holdapan. At paminsan-minsan, meron din pong taga-station 8, mga kapulisan na nagpapakita kung may tatawag police visibility to prevent crimes committed within the vicinity of Barangay Marilag, particularly church. Ang mga magulang, meron din silang livelihood program. Na sa tulong ng barangay, we were able to have coordination with City Hall, yung programa ng TESDA. Kami ay nag-invite ng mga out-of-school youth o mananay o tatay na walang trabaho dito. Tinrain namin sila on hair cutting, candle making. Dapat silang maging very independent na makatayo sa sarili nila. Buhay na buhay yung livelihood program ngayon sa parokya. Ang dami na bigyan ng skills training at nagkaroon ng trabaho. Nabawasan yung nagugutom na bata, nabawasan yung out of school youth, nabawasan yung mga magulang na walang trabaho. Yan yung mga sakit ng ulo ng barangay na nabigyan ng solusyon. Nagkaroon ng magandang ugnayan kasi dyan ho nagsisimula ang lahat. Good governance ay napapatupad dahil because of what the church. When the church is present during every gathering or meeting or any session, kumbaga laging nagpaparamdam yung good governance. Sana sa susunod na taon, hindi kumala to sa maraming dioceses, sa maraming barangay, distrito, at sana hanggang umabot na ng Visayas at Mindanao at buong Pilipinas. Sa ganun maliit na paraan na nabigyan namin kayo ng inspirasyon na kami ay mga ordinaryong tao, hindi kami sikat, hindi kami mayaman, hindi kami makapangyarihan. Ang aming tanging ipagmamalaki lang at ipagyayabang tumugon kami sa panahon.